Magandang araw na po sa bawat isa po sa atin at patuloy po tayong ah, magkakaroon pa rin ako ng pagbubulay, pag-aaral po ng kanyang salita na mahalaga po sa buhay po natin, na ang salita po ng Diyos na hindi nagbabago ay patuloy po natin dapat na pagbulay-bulayan sa panahon ito, sa anumang panahon ay hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon ang magpakailanman. Kaya nga po ang aking pong talata na pag nagbubulayan ay ang John 19:30, na sinasabi nga rin, patapos po siyang painumin ng maasim, at siya po ay nagsabi na it is finished at kanya pong niyukyok po ang kanyang ulo. Ibig po sabihin, he died on that time. Ang isang bagay po na dapat nating makita rito, may tatlong bagay po tayo na pwede nating mapag-aralan, mapagbulay-bulayan kung ano yung sinasabi ng Lord, it is finished. Una po, it's finished yung kanya pong katawan na nakalagay po sa Hebrews 10 na siya po ay nilikhaan ng Diyos na isang vessel o ng katawan para po magamit, no, sa mundong ibabaw. Kasi ang katotohanan po noon ay bakit nagkatawang tao, bakit nagkaroon ng yung salita ay nagkaroon ng laman at ang salita ng Diyos ngayon at naging tao, ang Panginoon Kristo. Big mo lang sabihin dito mga kapatid na tayo bilang tao katawan natin may hangganan po. Madidiki po yan, masisira, at ang sabi nga po ay 120, may hirapan na po tayo mabot ng 120 kasi yung ating mga katawan ay unti-unti na po mga nasisira, kaya nga tayo po nagkakaroon po ng mga sakit. On that level po ay pinakita natin Panginoon, it's finished, yung katawan po ito ay it's finished na. Ibig sabihin kung makikita ko natin, no, na kapag ang tao po ay meron mahal sa buhay na may edad na o may sakit na grabe at namatay, ang sasabihin natin, tapos na ang kanyang paghihirap. Sabi ko sabihin dito, makita natin na ito po yung pinapakita sa atin natin Panginoon, na yung paghihirap po natin bilang mga tao na sa kabila po ng ating pamumuhay, ay naroon po pa rin po yung kasalanang nakuha natin from Eva at Adam na bagamat debatable po ito na yung original sin na naman na po natin, ay makita ko natin na nagkaroon na po ito ng kumpletong katapusan ng ating po mga katawan. Ay darating po na may pagkakataon po na tayo po ay magkakaroon po ng panibago pong katawan. It's finished because of sa mundong ibabaw, sa pamumuhay natin, talagang nandun po yung hirap. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, ay nasolusyonan po yung ating pong mga paghihirap, mga ating pong mga kasalukuyang sitwasyon at problema sa buhay. Kaya napakadakila po ng ating Diyos. Pangalawa, yung pong it's finished, yung mission po ng Diyos, no, na kung saan po ay siya ay sumailalim sa plano ng Panginoong Ama, na siya po ay nihandog po sa atin upang gampanan po yung mga hinula niya ng propeta, ng Biblia na patungkol po kay Kristo. Ibig po sabihin yung mission niya, o halimbawa po yung tinatawag na kapag tayo po mga bata, pag yan ay lumalaki, tapos ang madalas po natin binibigay sa kanila mag-aral mabuti hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Kaya nga pagka-graduation time, kita natin yung kagalakan po ng mga magulang sa kanilang mga anak dahil nagtapos na po, no? Kumbaga it's finished sa pag-aaral po nila ay sa kagalakan. Bagamat ito po lang po ay pasimula pa lamang, pero meron na po silang nakikitang kaganapan at natapos na po yung mga pag-aaral, yung sa mga bata, yung pag-graduation po, yung kabuuan po ng taon na ginugugol nila sa pag-aaral sa eskwelahan, no, yung hirap, yung mga ganung bagay, at kasama na po doon yung enjoyment po nila, lahat po ng mga bagay nito ay natapos na po. And lilipat naman sa panibago pong yugto na ng buhay. So dito makita natin po na patuloy nating pasalamatan ng Diyos sa buhay po natin, na kung saan po naroon po pagbibigay niya ng pagkakataon, magampanan, magawa natin yung mga bagay na kailangan gawin bilang tao para patuloy po mabuhay at makapaglingkod po sa Diyos. Pangatlo po yung tinatawag na redemption, yung
sagip sa atin, yung kaligtasan ay kumpleto na po. Kaya nga ho dito, hindi na ho pwede yung ginagawa pa ng iba, nagpipinitensya, parang hindi pa rin na kumpleto po, no? Parang ginagawa nila na kulang yung ganung bagay, no? Pero dito, pinakita ng Diyos na kumpleto na. Ibig po sabihin, bilang mga tao na sumampalataya sa Panginoon Kristo, complete na po. Kumbaga, tatanggapin na lang natin kung ano yung mga kaukulang gantimpala o kaukulang benepisyo po ng ginawa ng ating Panginoon, which is yung kaligtasan ng soul po natin. Sabi po ng Biblia, ang tao ay binigyang inapoint sa isang kamatayan, after po ng death po natin, ay harap tayo sa Diyos. Sa ganung bagay ay makita natin na tayo harap sa Diyos dahil meron tayong complete na requirement para po iharap sa Diyos Ama, at ito po yung ating Panginoon sa Kristo. Salamat po, at hari naway nagkaroon tayo ng mga kaunawaan, karunungan na nagigit na po natin para po ito ay patuloy po nating magamit sa ating buhay. Salamat po at purihin ng Panginoon.